Ang kasaysayan ng Cebu ay isa sa mga pinakamakulay na bahagi ng kultura at sibilisasyong Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhan. Bago pa man ito opisyal na maging bahagi ng tala ng mga kanluranin, ang Cebu ay kilala na bilang isang maunlad na pamayanan at sentro ng kalakalan sa pangunguna ni Sri Lumay, isang prinsipe mula sa dinastiyang Chola ng Sumatra. Tinawag niya ang lugar na Sri Lumayang Alayan na kalunan ay naging Cebu o Cibo. Ang salitang ito ay nagmula sa sinuunang Tagalog at Bisaya na Cebu o Cibo, nang ibig sabihin ay kalakalan o barter. Dahil ang pandala ng isla ay naging bagsakan ng mga produkto mula sa iba't ibang karatig bansa sa Asya, tulad ng China, Hapon at Siam. Sa pananaw ng kanluraning kasaysayan, ang Cebu ay nadiskubre o unang naitala ng mga Espanyol ni ika-7 ng Abril 1521 sa pamumuno ng Portugis na manlalakbay na si Ferdinand Magellan. Nakarating si Magellan sa isla sa tulong ng kanyang gabay pagkatapos nilang dumaong sa Humonhon at Limasawa. Ang pagdating na ito ay nagmarka ng pagsisimula ng ugnayan ng Pilipinas sa Europa, kung saan tinanggap sila ng mga lokal na pinuno na si Raha Humabon. Noong 14 ng Abril 1521, naganap ang unang pagbibinyag sa Kristiyano kung saan binigyan si Humabon ng pangalang Carlos at ang kanyang asawa na si Hara Humanay ay binigyan ng imahe ng Santo Niño bilang regalo, na hanggang ngayon ay simbolo pa rin ng Cebu. Pagaman namatay si Magellan sa labanan sa Mactan laban kay Lapu-Lapu noong 27 ng Abril 1521, nagpatuloy pa rin ang interes ng Espanya sa isla. Noong ika-27 ng Abril 1565, opisyal na sinakop at itinatag na ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi ang unang permanenteng pamayan ng Espanyol sa Cebu. Tinawag niya itong Villa de San Miguel de Cebu na kalaunan ay pinalitan bilang Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus. Sa paglipas ng panahon, ang mahabang pangalang ito ay pinaikli ng mga tao at opisyal na naging Cebu na hango pa rin sa sinaunang salitang Cebu. Sa kasalukuyan, ang Cebu ay tinuturing na Queen City of the South at nananatiling sentro ng komersyo, kultura at kasaysayan sa bansa. Ang Cebu ay naging unang kapitolyo ng Pilipinas dahil ito ang pinakaunang permanenteng pamayanan na itinatag ng mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Dito itinuyo ang Fort San Pedro at ang kauna-unahang komunidad sa mga dayuhan, kaya natural na dito rin nagsimula ang unang sentro ng pamahalaang kolonyal sa bansa. Gayunpaman, hindi nagtagal ang Cebu bilang kabisera dahil sa nakaranas ang mga Espanyol ng matinding kakulangan sa pagkain at supply, bukod pa sa madalas na banta ng pananalakay mula sa mga piratang Portugis at pag-aalsa ng mga lokal na katutubo. Upang masolusyonan ang mga problemang ito, inilipat ni Legazpi ang kabisera sa Maynila noong taong 1571 dahil sa natatanging lokasyon at yaman nito. Ang Luzon ay may malalawak na kapatagan na kayang magtustos ng sapat na pagkain para sa buong kolonya, at ang Look ng Maynila ay nagbigay ng natural na proteksyon sa kanilang mga barko laban sa bagyo at mga kaaway. Bukod dito, ang Maynila ay isa ng premyado at maunlad na sentro ng kalakalan bago pa man dumating ang mga dayuhan na may direktang ugnayan sa China at iba pang karatig bansa, kaya ito ang naging perpektong base upang pamahalaan ang buong kapuluan at simulan ng tanyag na kalakalang galyon. Narito pa ang ilan sa mga natatanging kaalaman tungkol sa Cebu na dapat mong malaman kahit hindi ka Cebuano. Alam nyo ba na ang mga sinaunang Cebuano ay naglalagay noon ng mga alahas na palamuti sa kanilang mga ari? Ang tantrism ay ang terminolohiyang ginagamit na nangangahulugang iba't ibang uri ng ritual at tradisyon na pangpribado na nagmula pa sa India libong taon ang nakakaraan. Ang pinakaunang naitala ng tantrism sa Southeast Asia ay nagmula pa sa I Ching, isang Chinese Buddhist pilgrim na nakapagtala ng pagsasagawa ng tantric practices sa Srivijaya Empire noong 671 AD. Ang Pilipinas ay pinaniniwalaang naging parte ng kalakalan ng Majapahit Empire. Ang naturang imperyo ay pinamumunuan noon ni King Tirthanagara na nagpakilala sa relihiyong Baseo sa pinaghalong Tantric Shiva Buddha. Dahil dito, ang ating mga ninuno partikular na mga Cebuano ay naimpluwensyahan din ng mga tantric practices na tipikal lamang na ginagawa noong panahong iyon. Sa diary ni Antonio Pigafetta na isang Italian chronicler na naisulat noong 1500s, sinabi niya na mga Cebuano ay may mga hikaw sa kanilang mga ari at malapit sa ulo na tagusan sa magkabilang bahagi. Ang ilan sa mga ito ay tila mga palaso, ang ilan ay tila mga pako na gawa sa tingga at ginto. Alam nyo ba na ang gintong maskara ay nadiskubre noong taong 2008 sa panahon ng paghuhukay sa Plaza Independencia sa Cebu? Ang gintong maskara ng patay na ito ay patunay lamang na mga sinuunang Cebuano ay mayaman sa mga kultura at kakaibang tradisyon bago pa man dumating ang mga Espanyol. Noong unang panahon, ang mga Cebuano na may kakayahan sa buhay ay binibigyang parangal ang kanilang namayapang mahal sa buhay sa pamamagitan ng paglalagay sa mukha nito ng isang maskarang gawa sa purong ginto. Gumagawa sila ng iba't ibang piraso na ipangtatakip sa mata, ilong at bibig ng patay.
Pinaniniwalaan nila nito na ang ginto ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan at ang paggamit ng gintong maskara para sa mga patay ay poprotekta umano sa kaluluwa ng patay mula sa mga demonyo. Ang pinakaunang death mask na nadiskubre sa Pilipinas ay ang Oton Death Mask na ngayon ay itinuturing ng National Cultural Treasure na nadiskubre ni Alfredo Evangelista at Eflanda Hocan noong taong 1960s. Natagpuan ito noon sa isang libingan sa San Antonio sa Oton, probinsya ng Iloilo. Ang gintong maskara ay tinatayang mula pa noong late 14th hanggang 50th century AD. Alam nyo ba na ang Museo Sugbo ay isa palang dating kulungan? Ang Museo Sugbo na siyang opisyal na museum ng Cebu ay dati palang isang kulungan na noon ay tinatawag na Cárcel de Cebu. Itinayo ito noong 1870s para sa mga kriminal mula sa kabuuan ng distrito ng Visayas. Kaya naman may kalakihan ito noong una itong itinayo. Ang Cárcel de Cebu ay saksi sa ilang mga mahalagang pangyari sa probinsya sa loob ng 135 taon na pananatili nito sa kasaysayan. Minsan din itong naging piitan ng mga katipunero na noon ay sinisentensya ng parusang kamatayan. Naging kwadra ng mga kabayo sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas at muli na namang naging kulungan ng mga gerilang pinahirapan at tinorture ng mga Kempeitai noong panahon naman ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Noong dekada 80, pinalitan ng pangalan nito at ginawang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Ginawa naman itong museum noong taong 2008 bilang parte ng selebrasyon sa ika-439th Cebu Provincial Charter Day. Alam niyo ba na ang lolo ni Vic Soto ang nagtatag ng pinakaunang dyaryo ng Cebu? Kilala din siya bilang ama ng pamamahayag, literatura at lengguwahe. Ang late senator na si Vicente Yap Soto ang siyang nagtatag ng kauna-unahang dyaryo na nakasulat sa Cebuano noong 1901. Ang dyaryo ng kanyang pinangalanan noon ang Suga ang nagsilbing daan para sa mga Cebuanong manunulat na makalikha ng kanilang mga obra. Kinuha ni Soto ang pangalan ng dyaryo sa pangalan ng kanyang anak na si Dr. Suga Soto Yovienco. Bukod sa ang Suga, ilan pa sa mga isinulat ni Soto ang tulad ng mga pahigugma sa yutang na Tauhan, Maming at Elena. Si Soto din ang siyang may akda ng Republic Act 53 o Press Freedom Law na ngayon tinatawag na Soto Law na naipasa noong taong 1946. Ang batas na ito ay naglalayong protektahan ng mga mamamahayag sa sapilitang paglalahad nila ng pinagmula ng kanilang mga balita. Ang monumento sa Lapu-Lapu City na noon ay tinawag na Opon ay mukha lamang simple sa panahon ngayon. Pero alam nyo ba na may itinatago pala itong nakakaintrigang urban legend noong unang panahon? Noong taong 1933, isang resolusyon ang ipinasa sa pagpapatayo ng monumento ni Lapu-Lapu. Makikita ang orihinal na monumento at itsura nito na nasa larawan kung saan may hawak siyang palaso na nakatutok sa munisipyo ng lungsod. Matapos ang konstruksyon, ang chief executive ng Opon na si Ritio C. Lacerna ay namatay. Ang dalawang magkasunod na pumalit sa kanya ay namatay din bago pa man matapos ang kanilang mga termino. Ang mga insidente ng pagkamatay na ito ng mga nanunungkulan sa munisipyo ay sinisisi sa umunay sumpa ng monumentong nakatindig sa harap ng munisipyo. Noong taong 1938, ang newly elected chief executive ng Opon na si Mariano D. Mataga ay nag-utos na magkaroon ng renobasyon sa naturang monumento. Ang dating palaso na nakatutok sa munisipyo ay pinalitan ng isang tila, sibat at espada. Nanatili si D. Mataga sa kanyang posisyon hanggang sa loob ng 32 taon nang magretiro ito noong taong 1968. Alam nyo ba na mayroon dating isang klase ng hayop na sa Cebu lamang matatagpuan pero wala na ngayon? Kilala ang Cebu na mayaman sa mga flora at fauna. Subalit mayroon silang isang klase ng hayop na tila hindi nila nailigtas sa kasaysayan at nawala ng tuluyan. Halimbawa na lamang sa mga hayop ng Cebu na tuluyang nawala ang warty pig at hanging parrot. Ang Cebu warty pig o Sus cebifrons ay kapamilya ng Visayan warty pig. Ang pagkawala ng kanilang lahi ay marahil dahil sa distraction, animal hunting, reduced crop breeding at hybridization. Habang Cebu hanging parrot naman, Oloriculus philippensis chrysonotus ay nag-umpisa nang mawala noon pa mga taong 1906. Ang itsura nito ay kulay berde na may kulay pulang tila noo. Nawala ito dahil sa deforestation noong 19th century. Alam nyo ba na sa buong mundo, tanging sa Malapascua Island lamang sa Cebu maaaring mag-dive kasama ang mailap ng mga treasure shark. Ang Malapascua na may literal na kahulugang Bad Christmas o Bad Easter ay isang isla na nasa hilagang tangway ng Cebu. Popular ito bilang isang diving spot dahil sa reputasyon nitong nag-iisang lugar sa mundo na makakasalamuhan ng mga divers ang mailap na treasure shark bago magbukang liwayway. Ang treasure shark ay isang klase ng mackerel shark na pinangalanan dahil sa buntot nito. Kaya nitong humaba ng hanggang 6 na metro at aktibo sa gabi na marahil dahilan kaya hindi ito madalas nakikita ng mga divers sa buong mundo.